Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito na naman po tayo mga kababayan, ano? Pagpasensyahan nyo na, may lumilipad pong jet fighter, maingay-ingay. May mga nagtitraining po no? So magbibigay lang po tayo ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na balita pang politika sa ating bansa. At ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong grupong PDP Laban. Kasi dalawang faction po yan, no? Isang faction ni Senator Coco Pimentel at yung faction ni Robin Padilla na siya pong current presidente ng PDP. Na kung saan may bansag po si Coco Pimentel sa mga grupo ni Robin Padilla. Yun nga lang po, itong PDP Laban ay merong ipinag-uutos sa minority leader ng Senado na si Coco Pimentel. However, sumagot po dyan ng butihing senador at may tinawag siya ng mga illegal at binutata niya po si Senator Bato. Kasi itong si Bato, isip bata mga kababayan, hindi pwedeng maging senador itong tao na to. Hindi pwedeng. Dapat kay Bato, nagbarangay tanod ka muna. No, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, naglalaki at nagsishare ng ating mga videos, sa ating mga OFWs, sa mga men and women in uniform, frontliners, mga guro, special shout out po sa inyo. At ganun din po, maraming salamat sa lahat ng tumutulong sa paglago ng ating channel. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil alam nyo naman kung sino po kayo, no? And may God bless us all, may God bless our country, may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Mga kababayan, ito po isang balita lang tong kukuntin natin at ipapakita natin sa inyo yung quote card na kung saan nandoon po yung isip bata ni Senator Bato da Pancher de la Rosa. Unahin natin itong ipinag-uutos ng PDP Laban nila Digong at Robin Padilla. Dito po sa balita ng GMA News Online. Pimentel urged to stop misusing PDP Laban in Sara Duterte impeachment. Alam nyo naman, itong grupo nila Digong at Padilla na PDP, sila po ay sumusuporta kay Sara Duterte. They are against the impeachment trial or case of their VP Sara Pusit Duterte. Ngayon po, ito pong si Senator Coco Pimentel ay sumulat po kay SP Escudero na kung saan siya po ay nakikiusap na sana i-open itong impeachment trial sa Senado as soon as possible. However, yung ginamit na papel, no, na ni Coco Pimentel na request niya kay Escudero ay nandoon po yung logo ng PDP Laban. Kumbaga meron pa siyang letterhead. Medyo nagbalat sibuyas itong PDP. Sabi nila, stop using it. Sinasabi ng COMELEC na ang legit na faction na nagmamay-ari ng PDP Laban way back 2023 kasi nagdesisyon po ang COMELEC na kila Digong po yun. At sinasabi rin ng Digong faction na ikaw Pimentel, lumipat ka ng ibang partido. Nasa Nationalista Party ka na. O, yun po yun. Kumbaga, mismong si Pimentel, di umano, ang umalis sa PDP Laban. Kaya wala ka ng karapatan na gamitin pa ang pangalang PDP Laban. In any correspondence you may use. No, you are not representing PDP Laban anymore. Parang ganun po yung dating ng PDP Laban faction group nila Duterte. No, pinagbabawalan po siya. Meron pong COMELEC decision na ang faction nila Digong, nila Padilla o nila Cusi, yung dating secretary ng energy ni Digong, na kanila nga yung PDP Laban. However, sumagot po dyan si minority leader Coco Pimentel. Ang sabi niya, hindi pa pinalyan. Inakyat niya po yung desisyon ng COMELEC sa Supreme Court. Ang sabi niya,
nothing is final yet. Ha? Ang tawag niya pa nga sa paksyon nila Duterte, Padilla ay usurpers. Kung titingnan nyo po yung meaning ng usurpers, taken by force or illegally. Kaya nga po dyan sa ating title, binutata ni Pimentel ang mga illegal at si Bato. Illegal po. Kumbaga taken by force illegally. Ha? Pending pa po yung kaso na inakyat ni Coco Pimentel sa Supreme Court. Kaya may karapatan pa rin siya base sa kanya kasi wala pang final and executory decision ng Supreme Court. 'Di ba? Ano po ba yung nilalaman ng kanyang kaso sa Supreme Court? Sabi dito, in 2023, Pimentel asked the Supreme Court to reverse the Comelec decision alleging that 1. The Comelec and bank took cognizance of the case without jurisdiction. Number 2, the Comelec committed grave abuse of discernment for failing to verify whether a quorum was present in each the alleged gatherings held by Duterte Group, including the meetings wherein Pimentel and his allies were ousted from the party. So yun po yung pinaglalaban ni Coco Pimentel. At the same time, sabi niya, hindi naman nyo pinorm yung PDP laban. Ang mali lang kasi ni Coco Pimentel, tinanggap niya si Digong sa kanilang partido noong 2016. Hindi niya akalain na siya ay i-revolt, di ba? Ikukudita ng Duterte faction at kukunin sa kanya yung PDP laban. Sabi niya, may karapatan ako diyan. Sino bang nagbuo ng PDP? Yung tatay niya, si Nene Pimentel. Yung laban po, yan po yung partido ni Ninoy Aquino. Laban ng, ano ba itong tawag dito? Yung, may definition ng laban lakas ng bayan yata yan, no? Correct me. O yan, yung lakas nga ng bayan, yung laban ni Ninoy, pinagsama. Noong 1983, nagbuo yung dalawa na yan. Pero yung PDP ni Nini Pimentel, 1981, nabuo yan to fight against the tyranny daw ng Pangulong Marcos Sr. O yung laban, dinagdag noong 1983, nagsanib puwersa. So sabi ni Coco Pimentel, tatay ko nagbuo niyan. Kaya dapat sa amin 'yan. 'Di ba? Ang nangyari na traidor ka. Meron kang pinapasok na ahas o sino ahas, 'di ba? Sino traidor? Ngayon sabi pa niya, it is absurd na hindi ko pwedeng gamitin 'yan. Bakit? Ako ang anak Anak ako. Sabi niya, ano ngayon? 'Di ba? Sabi pa dito, their own hypocrisy exposes their true nature. In 2024 of April, this faction passed a resolution removing the word laban. So wala nang laban, PDP na lang. Tinanggal pa nila yung laban na partido nila Ninoy Aquino. Yung mga grupo doon na laban, baka hindi na pumunta o nagpalit na lang ng partido, naging PDP na lang. O di ba mga hypocrites lang? O ano pa ang sabi niya mga kababayan? Ha? Sabi niya, mga siraulo pala kayo Bakit sila tinawag na siraulo ni Pimentel, yung mga PDP faction ni Digong at ni Padilla? Kasi sabi, hindi nyo naman ako sinipa Hindi naman nyo ako tinanggal Lumipat lang ako ng partido. Kasi visit ako sa inyo. Pero meron pa rin akong karapatan dyan sa PDP. Siraulo pala kayo. Hindi nyo naman ako sinipa Di ba? Kaya may karapatan pa rin. At wala pang final decision ng Supreme Court. Di ba? So anong karapatan nyo na magsabi, mag-utos kay Pimentel na wag gamitin ang PDP? Dahil ba, gusto niyang i-open ang impeachment? Trabaho nila yun Mandato nila mga kababayan bilang isang senador. Bilang isang senador na lingkod bayan ng mamamayan at sumasahod ng malaki sa taxpayers money ng mamamayan, kailangan gawin nila ang kanilang mandato. Ang gusto nyo, diktahan nyo siya. Hindi naman pwede. At the same time, may karapatan pa rin siya dyan. Hantayin nyo ang desisyon ng Supreme Court ng final and executory. Yun lang yan Diba? Pag sinabi ng final and executory, baka mag-abide si Pimentel, susundin nyo na lang. Na talaga ang tunay na magmay-ari ay kayo. Hanggat walang desisyon ng Supreme Court, may karapatan pa rin. Ayun po yung sa opinion ko, pumapanig po ako kay Coco Pimentel dyan. Kasi biruin mo, tatay mo ang nagbuo niyan, tapos kumbaga wala na kayong wala ka ng karapatan.
Original founder, Pimentel. Nandyan yung anak, sitting senator, active, tapos ite-take over ninyo. Kinuditan nyo siya eh. Ni-revolt ninyo, pinapasok nga kayo eh. 'Di ba? Parang pinatuloy mo sa bahay, tapos inahas ka, ginago ka, pinatay ka, inangkin yung bahay mo, sinakop. 'Di ba mga traidor lang? O ganun po yung kila Digong eh, talagang mga traidor eh. O ngayon, itong si Bato, mga kababayan, hindi niya alam yung trabaho niya bilang senador. Nagrereklamo po siya, mga kababayan. Bakit? Ito, tanga talaga ito talaga si Bato. Napaka-childish, immature. Ang sabi niya, tungkol diyan sa pag-o-open, pagko-caucus na Senado para sa pag-usapan yung impeachment trial. Sabi dito, ang daya nila, no? Gagawin kami hostage dito para maging judge ng impeachment court. Tapos sila mangangampanya na 23 of us will be sitting as judge. Hindi kami makakakampanya. So iniisip niya pa rin. Ang iniisip niya yung pangsarili niya, mga kababayan. Tanungin mo si Bato, ano ang mandato mo bilang senador? Ano ang sinasabi ng Constitution na dapat mong gawin bilang isang senador aside sa pagsusulat ng mga batas? 'Di ba? Kasama kayo sa impeachment, sabi mo nga isa ka sa mga judge or juror. Trabaho nyo 'yon. Ngayon sa kasamaang palad may kampanya lang. Anong uunahin mo? Kampanya? Paano pag mag-decide ang Senate President na i-open na 'yan? Ano gagawin mo ba 'to? Titigil mo kampanya mo? O susundin mo ang gusto mo dahil mangangampanya ka? 'Di ba? Ang daya nila, no? Sino bang mga senador o yung 7 na re-electionist? Dapat pumunta kayo. Sino tinutukoy mong andaya nila? Yung mga congressman? Pasensya ka, dapat nag-congressman ka na lang. May mandato kayo eh. 'Di ba? Ngayon, ano po ang sabi ni Coco Pimentel diyan? Binutata niya si Isip Batang Bato, no? Nagsenador ka pa na kung ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Kasama na yan sa job description mo nung umpisa pa lang. Correct. Pag-file mo ng COC, dapat alam mo na yan. Isang tabi ang kampanya. I-priority ang impeachment. Sabi ni Coco, that's part of the job description. Kaya nga, hindi alam ni Bato at yung the rest na makakakampi ni Sara ang trabaho nila bilang senador. Kasi, sabi ni Bato, ang daya naman. Childish na childish, di ba? Kayo ba? Naging fair ba kayo? Kayo ba isinalang-alang ninyo ang pagiging senador ninyo? Kumikita kayo, binabayaran kayo ng taong bayan. Have you accomplished your job? Did you do your job properly? Diba? Sinunod nyo ba yung trabaho nyo ayon sa konstitusyon? Tama, mali, mga kababayan. Kaya itong si Bato, please lang, mga kababayan, huwag nyo na iboto ito. Isip bata ito, mga kababayan. Very immature ito, parang si Pusit, pare-pareho po sila. No? Hindi daw fair. Tang ina. Pasensya ka, nagsenador ka eh. Di ba yan, nalalaglag ko tuloy ang cellphone ko. Walang ya talaga, mga kababayan. No? Nakakaasar. Kaya, huwag nyo pong iboto itong si Bato. Huwag nyo nang ibalik yan. Walang mangyayari sa Senado, lalo na pag nanalo yan. Anong gagawin yan? Kakampi lang kay Pusit kung sakaling matuloy ang impeachment trial, o di kaya hindi mag-resign si Pusit bilang vice presidente. O di ba? Ay nako, matuto po kayo, mga kababayan. Tama na ang mga ganitong mga pag-uugali. Masyadong entitled lang. Masyadong nagpapapansin. He needs to grab the headline. Mga walang kwenta naman ang sinasabi. Makikita mo talaga kung yung mga statement talaga eh. Pwede ba? Wag na. Actually, si Bato nasa top 12 pa ng Tangery, yung latest survey ng Tangery. Di ba? Tuwang-tuwa yan, nandun na ako sa top 10. Papasok ulit ako. Oh yes, mapoprotektahan ko si Sara Duterte. Animal, mga visit. Diba? O kayo po, mga kababayan, kung masasabi nyo dyan, no? Si Coco Pimentel pinalagan yung partido na inagaw sa kanya ng mga usurpers, mga illegal, no? Pinagbabawalan siya, pero sinabi niya mga siraulo pala kayo eh. Hindi po ako nagsabi noon ha. Si Coco Pimentel, mga siraulo pala kayo eh.
Hindi nyo naman ako kinik out at wala pang final and executory decision ng Korte Suprema. So mayroon pa rin siyang karapatan sa PDP na binuo ng kanyang tatay na si Nene Pimentel noong 1981. At itong si Bato, ugaling bata, immature na immature, no, childish. Kung pwede ba, wag nyo nang iboto yan, ibasura nyo yung mga PDP candidates nila, no? O kayo po, no, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.